Magandang araw mga katambay. Ako si Carding at hayaan niyo ikwento ko sa inyo ang aking kakaibang karanasan. Nakatira kami sa Pampanga. Pangingisda sa ilog ang pangunahin kong hanap buhay. Nangyari ang aking kakatuwang karanasan noong isang gabi ng June 2002. Malamig at tahimik ang paligid ng gabing yun. Galing ako sa burol ng isang kakilala, kaya hating gabi na nung ako'y umuwi. Binaybay ko ang kahabaan ng ilog nang maramdaman kong tila bumagal ang andar ng aking bangka. Sa pinakamadilim na bahagi ng ilog, wala ni isang bahay ang nasa pampang sa bahaging ito. Puro malalagong puno ng kawayan lamang ang iyong matatanaw na tila tabing pa sa mumunting liwanag ng buwan na aking tanglaw. Dimaki na ang aking bangka, kaya't natitiyak kong mabilis lang ako makakauwi sa amin. Tinaasan ko ang andar ng silinyador ng makina. Lumakas at lumamig ang ihip ng hangin, kaya't natitiyak kong tumuli ng takbo ng aking bangka. Nasa kalahating oras ang mabilis na lumipas, ngunit di ko pa rin tanaw ang aming dampa. Samantalang nasa 15 minuto lamang ang kadalasang ginugugol ko upang makauwi sa amin. Nagsimula na akong kabahan. Unti-unti nang gumapang ang kilabot sa buo kong katawan. Nasabi ko sa sarili ko na hindi na tama ang nangyayari sa akin na. Kinuha ko ang aking flashlight at binuksan. Nagmasid sa paligid at napansin ko na hindi sumasalubong ang mga water lilies sa akin. Bagkus ang mga ito ay naaanod papalayo sa unahan ng aking bangka. Isa lang ang ibig sabihin nito, hindi tumatakbo pa abante ang aking bangka. At lalo pa akong nabahala nang lumingon ako sa kaliwat kanan na bahagi ng ilog ay naroon pa rin ang mga naglalaki ang puno ng kawayan na kanina ko pa dapat nalampasan. Palibhasa diretso lang ang aking tingin dahil sa sobrang dilim ay hindi ko na napansin na hindi pala ako umaalis sa aking kinaroroonan kanina pa. Lalo ko pang hinirit ang aking makina, ngunit hindi pa rin umaabante ang aking bangka. Tila ito ay ipinako sa aking kinaroroonan. At nang muli kong buksan ang aking flashlight, ako ay nagimbal sa aking nakita. May 4 na kamay na nakakapit sa magkabilang bahagi ng aking bangka. Mapuputla at tila nabubulok na sa matagal na panahon ng pagkakababad sa tubig ang mga ito. Namatay ang aking makina at ako'y tila binuhusan ng yelo sa aking kinauupuan. Hindi ako makagalaw ni hindi ako makapagsalita. Kahit na gustong kong sumigaw sa takot na aking nararamdaman. Mahabang sandali ng katahimikan na natili lang ang mga kamay sa pagkakakapit sa aking bangka. Nang maisipan ko magdasal. Ngunit sinisimulan ko palang mag-sign of the cross ay umindayog na ng walang tigil ang aking bangka. Na tila ba'y kinagalit nila ang aking hakbang. At kung hindi nila ito ititigil ay tiyak na lulubog ang aking bangka. Nang bigla kong naisip ang sabi-sabi ng matatanda sa amin na kapag daw nakakaranas ka ng mga bagay na kakatwa at kasindak-sindak, sindakin mo rin sila sa ganitong salita. Pag namatay ako dito, kargo nyo ang kaluluwa ko. At lakas loob kong binigkas ang mga katagang ito. At tila ba may mahika ang mga salitang ito dahil biglang huminto at unti-unti silang bumitaw sa aking bangka at lumubog sa tubig. Pagkakataon ko na, hindi ko na pinaandar ang aking makina. Bagkus ay sinagwanan ko na lang ng buong tulin papalapit sa pampang ang aking bangka. At nang malapit na ako sa pampang, ay tila ba may humila sa aking sagwan at ito'y aking nabitawan. Bigla ding huminto ang aking bangka sa pag-abante. Desperado na ako. Sa takot ko ay tinalon ko na lang ang ilog at dali-daling lumangoy. Abot-abot ang aking pagdarasal hanggang sa maabot ko ang pampang. Naisipan ko na malapit pa rin ako sa tubig at kailangan kong magkalayo. Tumakbo ako ng tumakbo, ngunit sa bawat dulo ng mga direksyon na tinatakbo ko ay ang ilog pa rin ang kinahantungan ko. Ano ba ito? Suko na ako. Wala na akong lakas. Upang umakbang man lang, ako'y sumubsob at tila tuluyang tinakasan ng malay. Nagising ako sa mga tapik sa aking balikat. Carding! Pare gising! Si Pareng June, isang kaibigan. Ano ba ang nangyari sa'yo?
Nasa kabilang bahagi ako ng ilog at natanawan kitang walang tigil sa pagtakbo. Nang paikot-ikot, ang tagal mong tumatakbo pare. Hanggang sa sumubsob ka na dyan, ayos ka lang ba? At ikwinento ko ang nangyari. At ang sabi niya ay, huwag kang matatakot pare. Sa muli mong pagtakbo, suungin mo lang ang ilog at matatagpuan mo ang daan pauwi sa iyong dampa. Pinaglalaroan ka lang nila. Nang bigla kong maaalala ang tunay na kalagayan ng aking kaibigan. Di ba't patay ka na pare? Aking naitanong. Di ba't galing pa lang ako sa iyong lamay kanina? Bakit nandito ka? At ako'y kanyang sinagot. Sila din ang dahilan kung bakit ako nalunod. Ikaw man lang ay mailigtas ko bago ako tumawid sa dako pa roon. Ala sige, bumahon ka na, inaantay ka na ng pamilya mo. At ako'y muli na namang nagising. Wala na sa tabi ko ang kaibigan ko. Madilim pa rin ang paligid, ngunit mas kahindik-hindik ang mga nangyayari ngayon. Samot-saring boses ng mga taong nalulunod at humihingi ng tulong ang umaalingaw sa buong paligid. Tumindig ako at muling tumakbo palayo. At sa direksyon kong tinakbo ay muli ko na namang natumbok ang ilog. At dito ay tumambad sa akin ang mga kalunos-lunos na bangkay ng mga taong nagkalunod sa ilog na ito. Isa na dito ay ang aking matalik na kaibigang si Jun. Dito ko biglang naaalala ang aking panaginip. Ang mga tagubilin sa akin ni paring Jun. Huwag matakot sa ilog, sungin ko lang ito. Inipon ko ang lahat ng lakas ng aking loob. Pumikit at tumakbo sa direksyon ng mga nakahilatang mga bangkay. Ngunit wala ni isang bangkay ang aking naramdamang natapakan. Bagkus ay nadapa at bumagsak ako sa tuyong lupa. Taliwas sa puro putik ang pampang na tinatakbo ko magmula pa kanina. Nang ako'y magmulat ay nakasilay na ako ng liwanag. Liwanag na nanggagaling sa isang pamilyar na lugar. Tanaw ko na ang aking dampa. Tumayo ako at tumakbo pa uwi sa amin. Inabot ko ang aking mag-ina na alalang-alala na sa akin. At ako'y tinanong ng aking asawa, "Saan ka ba nanggaling? 3 araw ka nang nawawala ah." At dito ko na isinalaysay ang kakilakilabot na pangyayaring aking naranasan. Mula noon ay iniwasan ko na ang mamangka sa ilog ng gabi. Hindi ko na rin natagpuan pa ang aking bangka, kaya't nag-iba na rin ako ng linya ng hanap buhay. Sa ngayon ay nagpapastol na lang ako ng aming mga itik habang si Mrs. naman ay nagtitinda na ng gulay sa palengke. Hanggang dito na lang mga katambay. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. At kung di ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na at pakipindot mo na rin ang notification bell para sa mas kakilakilabot nating kwentuhan sa susunod nating pagtambay dito sa Tambay Horror Stories. Maraming salamat sa pakikinig mga katambay.